Amen. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga. Praise God. Dito po sa atin dito sa Sydney. Praise God. And of course sa inyo po dyan sa Pilipinas, mga minamahal, magandang hapon po. And ako po ang inyong pastora, Pastor Jing. Praise God. At una po bumabati po ako sa lahat ng ating mga tatays, praise God, dito at doon din po sa Pilipinas, na Happy Father's Day po. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat kayo po ay mga butihing tatay at kayo po binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga anak na inyo pong aalagaan, aarugain. Praise God. At gabay po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Praise God. Hallelujah. And without further ado, mga minamahal, I would like to call on one of my leaders, praise God, here in Sydney. Ito pong aking leader na ito is talaga pong nakikita ko po sa kanya ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikita ko rin po na talaga pong kung paano po siya nagsimula at kung paano po siya ngayon na ginagamit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po dito sa Sydney, ang mga minamahal, bagkus sa kanya pong mga pamilya sa may Batangas. Siya po ay nag-held ng Bible study doon through Skype. At talaga naman po na ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa brother na ito, sa kanyang pamilya. Praise God. Without further delay, mga minamahal, I would like to call on Brother Rusty Magtibay. Praise God. Siya po, Brother Rusty. Siya po ang father o ang tatay ng mga Magtibay. Remember nung the Magtibay sisters na pumunta po sa atin diyan sa may Bethel. So praise God, ito po ang kanilang butihin at napakagwapong tatay. Praise God. Na siya po magdadala sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. So, paka-intindihin po natin, ilagay po sa puso natin sapagkat I believe po na meron pong inihanda ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, at gagamitin po niya ang kanya pong anak. Amen? Praise God, Brother Rusty. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako i-share yung word po, magdadasal muna po ako. Panginoon, marami po salamat sa araw na to. Ginawa niyo po akong instrumento sa pagpapahayag ng inyong salita, Panginoon. I humble myself before your presence, of Father God. Let my mouth be an oracle of your peace, of Father God. And Lord, all the words that would come out from my mouth will be implanted to your people, the heart of your people, of Father God. And they will live that revelation. They will live it apply it in their lives, of Father God. Lord, we thank you. I give you all the glory again, Father God. Lord, thank you very much for this opportunity, Father God. Amen. And saints, I acknowledge my pastor, Pastor Jean. I acknowledge you, saints. And you, congregation, saints in Bethel. I acknowledge you for giving me the opportunity to share God's word. Amen. First of all, Happy Father's Day po sa inyong lahat diyan sa Pilipinas, sa Bethel po. Itong i-share ko pong salita ng Panginoon, ito po ay personal testimony ko po. Ito po ang ibinigay sa akin po ng Panginoon na ano po i-share ko po sa inyo. Ang topic po ng aking sharing po ngayon is Our Father. Ipakikilala ko po sa inyo ang aking Ama. Mga kapatid, paano nyo kakilala ang Panginoon? Alam ko, kilala nyo ang Panginoon as being Panginoon nyo, tagapagligtas, Lord and Savior. Amen? He is the King of Kings, the Lord of Lords. Pero, mas magaganda magiging ibang kahulugan kung bibigyan natin ang Panginoon ng pangalan na Ama. Our God is our Father. Amen? You know, when we acknowledge God as being our Father, it will come to us in a different way. Because when
when you know God as being a Savior, you always believe that you're forgiven, right? He saved you from sin. When you acknowledge our Lord as our God as your Lord, it means it's the provisions you're thinking about, right? But when you acknowledge God as our Father, it has a different meaning, will impact into our lives. We will understand that God as a Father, He is a merciful, He is loving, He is understanding. And you know what? He always wants the best for us. Ganyan yan, mga kapatid, katulad ng earthly fathers natin. No? Ano ang katangian ng ating Ama dito sa mundo? Maaaring lumaki tayo, pinalaki tayo ng magulang natin, ng ama natin, na medyo stricto sila, masasabi natin hindi tayo nauunawaan. That's the time na dumadating yung sinasabi natin generation gap, na hindi tayo naiintindihan natin ng magulang, gano'n. Mga gano'n na mga characteristics ng mga ama. Disciplinarian. But the best quality ng ama, yung they have always love for their children. No? They always look after their children no matter what. Man? Merong din part na merong ama na sadista, gano'n, sasabihin natin, harsh, yung walang pagmamahal sa mga anak nila. Pero bihira yun, no? So, pag gano'n yung characteristic ng earthly father natin, much more ang characteristic ng ama natin sa langit. Amen. Amen? Yes. Our God the Father will be more understanding, more merciful, more lovable than the earthly father. Amen? Yes. So, ang kakapa natin, mga kapatid. So, pagpuan niya na ito ang makikita nyo, you know what? Ang magulang, ang tatay, proud na proud sila sa mga anak nila. Amen. Amen? Kahit, sabihin mo, yung hindi perfecto yung mga anak. Let's say, sabihin sa mata ng mga magulang, napakaganda ng anak ko. Napakagwapo, napakatalino. Minsan, in reality, it's the opposite. Di ba? Pag kinakuha ng mga nasa mga palipaligid, iba yung sinasabi. Hindi naman totoo yung sinasabi. Hindi naman makakan. Pero, mga kapatid, sa mata ng iyong tatay, ikaw ang pinakamaganda, ikaw ang pinaka-perfecto. Because sa tingin ng tatay mo, you're unique. Right? Yes. Mga kapatid, lalo na sa ating Ama sa langit. You're unique, no? Why? Bakit hindi ka katulad ng iba? You're unique. Why? Because you're fearfully and wonderfully made. Amen? Yes. At saka, mga kapatid, you are the masterpiece of His creation. Amen. Right? You are the apple of His eyes. Amen. Amen? So, mga kapatid, kung tayo, very proud ang ama natin sa langit sa kanyang mga anak. I will take an example. Job. Right? Si Job ay pinagmamalaki ng Panginoon. He said dito sa salita niya, "Look at my servant Job. There is no one like him on earth." Very, very proud siya sa kay Job. Okay? Mga kapatid, ganun din ang Ama natin sa langit. He's very, very proud sa atin. Amen? Maring hindi siya proud sa mga ginagawa natin. Right?
na may mga mistake. Definitely, we're not perfect. We always make mistake. No? Maaaring hindi siya proud dun sa mga ginagawa natin. Pero still, please, sa atin. Yes. Amen? Amen. He's proud at us. Yung mga bagay na ginagawa natin na hindi ka nais-nais sa Kanya, maaaring hindi yun ang hindi niya proud. Pero still, we are the apple of His eyes. Amen. Amen? So mga kapatid, kung ang harapan nyo sa pamumuhay, sa pang-araw-araw ng pamumuhay, sinabi ko nga, palagi tayong nagkakamali. We always fall because we are not perfect. We have, because we have accepted our God as our Lord and Savior. Now, kinakuha ko sa inyo, nagiging ama natin. Mga kapatid, malimit niyo siya. You can easily call to Him for help. Amen? Our Father is ever present in times of need. Ang sinasabi pa rin niya, bilang ama siya, nandun siya. Pag tumatawag kayo sa Kanya, palagi niyang papakinggan yung tawag niyo. Hindi kayo ilalagay sa on hold. May direct line kayo sa Kanya. Ito yan, nasa Jeremiah 33:3. Call unto me, and I'll answer thee. Amen. Walang busy line sa Kanya. Palagi kang tumawag sa Kanya, sasagutin ka niya. Amen. Amen? Siya ang Ama na malapit sa atin. He is close to us when we can easily speak to Him, and He always understand. Amen? So, call unto me, and I'll answer thee. Kung nagkamali tayo, nagkasala tayo, katulad ng ating Ama dito sa lupa, kinokorek tayo. But God, the Father, will correct us, but He will correct us na hindi naman natin talagang masyadong deserve yung kaparusahan. Right? Then, when you say, God, when you call Him, you run to Him, really God will acknowledge you. Okay? Sinabi nga yan ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon natin is a powerful one, is a creator, is the Almighty God. Amen. Pero anong ginawa, pinakilala rin sa atin ng Panginoong Jesus, ang dakilang Diyos ay Ama natin. Bakit? Nung binigyan tayo ng pagdadasal, ano ang unang words na binanggit ng Panginoong Jesus? Our Father. Diba? Mga kapatid, yan ang ating Ama. Malapit siya, He's close to us. He always listens to our prayer. He's there in times of need, in times of trouble. Amen? So mga kapatid, when we get mistake, when do we mistake, when we fall into sin, 3 things that we should do. We should do. 1 is to repent. 2, receive God's mercy. And 3, move on. Amen? Mga kapatid, huwag kayong mamumuhay through your life beaten in guilt because yung inisip nyo yung mga pagkakamali nyo, ikinapa nyo, kinikip-kip nyo sa sarili nyo, tapos pinapakinggan nyo yung mga salita ng nanggagaling sa paligid nyo. Minsan, religion itself will condemn us sa mga ating mga nagagawang pagkakasala. Sasabihin nila, you're not worthy. Bakit mo ginawa yan? They judge us. Right? But God will never judge us. Amen? He will have understanding. Yes, God will correct us. But He will correct us na yung pagkapan natin, yung punishment natin, hindi yung talagang angkop-angkop doon sa ating nagawa. Right? He will be more merciful. Amen? Ang papakita ko sa inyo, the best 2 examples na our God is a Father dito sa salita niya is 1 is the prodigal son. Amen? You know what? The son
who really made a mistake in his life. Dinispato niya lahat yung kayamanan yung inheritance niya na nakuha niya. Tapos nag-live siya ng makasalanan, right? Hanggang talagang tumira siya sa mga baboy, di ba? Pero ang magbuti dito sa taong ito, na-realize niya na he said to himself, I will arise and I will go to my father. Hihingi siya ng kapatawaran. Right? So, pumunta yung anak, bumalik. Pero mga kapatid, malayo pa lang itong anak na to. Nakita siya ng kanyang ama. Anong ginawa ng ama? Tumakbo siya papunta doon sa anak. Right? Tinanggap niya anak. Hindi niya inintay sabihin kung ano yung rason, yung hihingi siya ng kapatawaran. Tinanggap niya na kagad. Right? It is only in this world. It's only in this world. Doon na nakita natin na tumatakbo ang Panginoon. Yes. Bakit tumakbo ang Panginoon? Tumakbo ang Panginoon bilang ama papunta sa kanyang anak. Amen? That is how our God is a loving Father. He's a merciful, He's forgiving, He's understanding, and He really give us the best what is for us. Amen. Amen? Mga kapatid, makaisipin nyo rin, minsan nagdadasal na ako, bakit hindi ko nakukuha yung mga kasagutan sa panalangin ko? Mga kapatid, ito ang isipin nyo. God, the Father, will always think the best for you. Maaari lang, it's in His time na ibibigay sa inyo. Kaya ayaw niya agad ibigay sa inyo siguro yung sagot kasi baka makakasama pa sa inyo. Right? That's it ang kabutihan ng Panginoon. He's always on time. He knows what is best for you. That's the Father's love for all of us. Okay? Ang pangalawang example ng maging ama ng ating Panginoon is in John 3:16. God sent His only begotten Son, right, here on earth, that whoever believe in Him shall not perish, but have an eternal life. Ang pagmamahal ng Ama sa atin, bakit natin nasabing Ama siya? Kasi pinadala nga niya yung anak niya si Panginoon Jesus. Hindi yun. Aside from that, inililigtas niya tayo sa panganib. Ano yung panganib na yun? Yung ating kaluluwa. Right? He doesn't want us to go to hell.